Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Alam mo ba na ang buhay natin ay binabasa ng ibang tao? So anong klaseng libro ang laman ng iyong buhay na gusto mong mabasa ng iba? Noong mga bago-bago pa kami ng aking asawa sa paglilingkod sa community, ay kami nagbibiroan kasi minsan naputol yung aming kuryente sa bahay. At sabi ko, kala ko pag tayo naglilingkod na hindi na napuputulan ng kuryente. Ano sabi ng asawa ko? Sabi, ano ka? Milagro? Magbabayad ka pa rin kahit ikaw ay naglilingkod. Sabi niya, kami nagtatawanan. Totoo nga naman, ang pananampalataya ay may kalakip na obligasyon, responsibilidad. Hindi porke ikaw ay masigasig, naglilingkod sa simbahan o malapit sa Diyos o ikaw ay isang leader ng isang pamayanan, ay libre ka na sa mga obligasyon. Hindi ganon. Mas maipapakita natin ang ating pananampalataya kung nagagawa natin yung obligasyon natin, yung tama, gaya ng pagbabayad ng tax. Ganyan. Pangalawa, ang ating pananampalataya ay laging dapat nakaangkla, umaasa sa ating Diyos. May mga pagkakataon na hindi mo alam kung anong gagawin mo, saan ka kukuha ng pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig, ganyan, renta. Pero tandaan natin, pag tayo ay nakakabit sa Diyos, malapit sa Diyos, inuuna natin ang Diyos, gagawa siya ng paraan. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin, sabi niya kay Pedro, mamingwit ka. Yung unang isda na makukuha mo ay merong pera sa loob ng kanyang bibig. Kunin mo yun kasi pambayad natin ng tax, sabi ni Jesus. Hindi inaasahan ni Pedro na sa isang lugar na hindi niya inaasahan ay magmimilagro ang Diyos dahil kailangan nilang magbayad ng buwis para hindi sila yung pag-initan. So ganun din tayo, pag tayo ay lapit sa Diyos, lagi nating kasama ang Diyos. Ibig sabihin, gagawa siya ng paraan sa mga pagdadaanan nating mga pagsubok o mga kakulangan. At isa pa ay, ang buhay nga natin ay binabasa ng iba. So dapat, kailangang ipakita natin yung tamang klaseng buhay. So, isang magandang example dyan ay, kung tayo ay nasa pila na magbabayad sa grocery, hindi pwedeng ikaw ay sumingit, hindi pwedeng ikaw mag-shortcut. Sunod ka doon sa pila, doon ka sa pinakadulo kung saan doon ka dudugtong. Ibig sabihin, sa uri ng buhay natin, kung tayo talagang nananampalataya at nagmamahal sa Diyos, ipapakita natin yung tamang pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Kaya, pag nababasa ng iba, yung buhay natin, nakikita nila na, ang taong ito ay malapit at mahal niya ang Diyos, kaya siya sumusunod. Sa pamamagitan nito, tayo naging inspirasyon para sa iba at nabubuksan ang puso ng sinumang nagbabasa ng ating libro ng buhay at tayo'y naging daan para mapalapit sila sa Diyos. Ito ang hamon ng Diyos sa akin ngayon, kapatid, na ayusin natin ang ating libro ng buhay para ang iba ay mapalapit din sa Diyos at magamit tayo ng Diyos. Kung nagustuhan po natin ang reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.